Okay. Halimbawa, memorize mo na ang Arabic alphabet ha. Sabihin natin na halimbawa, memorize mo na. Kaya pwede na tayo magpapatuloy sa part 2. Ngayon, dito naman sa part 2, ang ituturo ko naman sa iyo ay kung paano natin basahin or gamitin kung tayo ay magsusulat yung ganyan or ganyan. Pareho lang ito ha. Pero yung ganito sa madrasa lang natin makikita ito. Sa Quran ay ganito na ang makikita natin. Parang ganun yan, parang ganun. Ganyan ang style sa Quran. Pero ito ay pareho lang ha. Yan ang ituturo ko sa iyo ha. Halimbawa, isulat natin ay itong isinulat natin sa part 1 ay itong dalawang meme. Pwede na tayo mag-practice ng unti-unti papunta sa pinakatay. Itong sinulat natin sa part 1 ay mommy. Ito ay meme pa rin. Pinakatay na yan ha. Mami. Kapag ganyan na ang iyong makita, ganyan na, basahin mo yan ng ma'am. Hindi mo na pwedeng sabihin na mami or mama or mamo. Kapag ganyan ang iyong makita, mag-i-stop ka na lang. Sabihin mo na ma'am. Ganyan ha, ganyan mga halimbawa ha. Halimbawa, sinulat natin ay daddy. Sa part 1, yan, daddy. Kapag ganyan ang iyong makita, hindi mo na mabasa na dado or dada. Kapag ganyan, sabihin mo na dad. Dad. Ganyan ha, pansinin mo ha kung paano ko gamitin yan. Ito pa. Dal, mim, dal. Mim at saka nun. Dal, mim, nun. Yan, ilalagay ko dyan, gamitan ko ng ganyan, basahin mo ng dam. Itong dal, lagyan ko ng ganyan, basahin mo ng da, bali damda. Itong mim, ilalagay ko dito, gamitan ko yung nun na ganyan, kaya basahin mo ng min, kaya damdamin. Sinin mo ha kung paano ko gamitin yan, ganyan ha, basta ganyan. Halimbawa, isulat natin ay mim, kaf, sin, mim, kaf, sin. Ang kaf na ganyan or kaf na ganyan ay pareho lang yan ha. Ganyan at saka ganyan ay pareho lang ha. Kaya ito ay mim, lagyan ko ng ganyan. Lagyan ko pala ng ganyan dahil ito ay kaf, hindi yan lam. Yan, pareho yan. Ito ay kaf. Itong mim, ilalagay ko ng ganyan kaya mi. Tapos, itong kaf, lagyan ko ng ganyan papunta sa letter O. Ang sin, ganyan ang gamitin mo. Kaya mikos, yan. Yan, pwede mo na mabasa na mikos. Yan. Yan, basahin mo yan na mikos. Mikos. Yan. Yan ang mga halimbawa yan. Pansinin mo na kung paano ko gamitin ang mga ganyan ha. Next, may 3 paraan yan. Kagamitan natin sa mga ganyan. Lahat ng ganito naman yan. Lahat ng mga salita na mabibigas natin na masasabi natin na halimbawa mga lie, die, duy, suy, muy, toy, suy, duy at iba pa ay ang makita mo naman dyan sa last niya ay itong letrang ya na ganyan ang bawel niya. Hindi yan nawawala ha. Dito lang naiiba sa second to the last hanggang dito sa unahan niya. Depende sa salita. Halimbawa, isulat natin ay Pinoy. Fa, nun. Ang fa, lagyan mo ng ganyan. P. Yan. Pinoy. Pwede mo naman nabasa na Pinoy. Kapag palitan ko ng ganyan ay Pinay. Yan. Pinay. Ganyan ha. Pinay. Halimbawa, ito ay ya. Yan. Ito ay ba. Itong ha, lagyan ko ng ganyan at ganyan. Bahay. Yan. Bahay. Ganyan lang. Bahay. Halimbawa, isulat natin ay walay. Wow, lam, ya. Yan. Walay. Kapag ganyan ay waloy.
8. Yan. Ganyan ha. Lahat ng mga salita na lay, duy, suy, mga ganyan. Halimbawa, isulat natin ay liwayway, lam, wow, ya, wow, ya, way. Yan. Pwede mo na yan mabasa na liwayway, liwayway, liwayway. Yan. Mga ganyan. Saysay, sin, ya, sin. Yan. Saysay. Yan. Sin, ya, saysay. Next, lahat naman ng mga salita na mabibigkas natin na halimbawa mga law, saw, daw, tao, kaw, baw, at iba pa. Ay ang makita mo naman dyan dito sa last ng sentence ay itong wow, wow na ganyan ang vowel. Halimbawa, isulat natin ay ikaw. Pwede rin hamza ang gamitin natin. Yan. Kaf, wow. Yan. Ikaw. Yan. Ikaw. Yan. Ano yung mga halimbawa ha? Ikaw ay. O, alip. Ganyan. Lagyan natin ng ganyan. Sa Arabic, laging may ganyan pero kung hindi naman salita ng Arabic, kahit wala na yan, wag na muna tayo maglagay kasi pang basic lang ito. Kaya ikaw ay, ito ay ya. Basahin mo ito ng ay. Ikaw ay sin, wow. Yan. Saw. Yan. Ikaw ay busaw. Yan. Ikaw ay busaw. Yan. Lahat ng mga salitang mababasa natin mga saw, daw, kaw ay ganun. Yan. Lagi nandyan ang wow. Halimbawa, ito ay sabaw. Sin, wow. Yan. Yan ay sabaw. Sabaw. Yan. Basta. Laging may ganyan. Kapag sa mga aw, daw, saw, sulat natin ay halimaw. Ha, lam, mim, wow. Yan. Yan. Yan ay halimaw. Halimaw. Yan. Hanggang dito na lang muna kay maraming minutes na inabot natin. Sa part 3, tuturo ko naman sa iyo ay yung mayroon mga ganyan at yung double na ganyan at yung double na ganyan o yung ganyan sa part 3. At praktisan mo ito praktisan mo ito kung paano basahin ha. Ito, basahin mo ito. Kailangan alam mo na ito kasi nandun na sa pinaliwanag ko mula sa part 1, part 2. Ito ay sin, lam, mim, ta. Lagyan ko ng ganyan, ganyan, yan, ganyan ang gamitin ko. Paano basahin yan? Tapos itong sin, siparit ko yan. Nag-iisa lang siya. Galagyan ko ng ganyan. Papunta sa letter A yan kung basahin. Yan. Tapos, ito naman ay alif. Alif at saka kaf. Hindi ko na lang ito pinakatay para klaro ha. Alif. Huwag mo na lagyan ng ganyan kasi baka malilito ka pa. Itong alif, ilalagay ko dito sa baba. Papunta sa letter E. Itong kaf, ganyan. Ito, wow, ay ganyan. Kaya, paano basahin yan? Yan, praktisan mo ha kung paano basahin. Magbabase ka dun sa itinuro ko. Yan, praktisan mo yan. Yan.